Pwede ba, Chewy? Huwag ka na umepal sa mga foreign food vlogger. Panira ka lang eh. Ikaw nang tumanggi, parang awa mo na. You're the worst representation of food here in the Philippines, kaya huwag ka na trying hard. OA ka pa, pa-cute ka pang animal ka. Ano ang tunay na rason kung bakit nga ba ako hindi mahilig sa macaroni salad? Panigurado, i-hate nyo ako. Okay, pare, welcome to another Chewy Show at welcome dito sa Tokyo, Japan. Iba yung lamig ngayon, 7 Celsius degrees. Kaya naman naisip ko, dahil nilalamig ako, gusto ko by reading mean comments para kay The Chewy Show o para sa akin. Anyway, sige, ito na yung cellphone ko. Matagal ko na itong gustong gawin kasi sabi ko nga, yung mga nag-hate sa akin, yung mga nababash sa akin, yung mga nagsasabi na masasakit na salita sa akin, iniisip ko nga dati, ba't di ko nga sila pagkakitaan? So, heto na yon. May nag-send sa akin dati nito, ito, yung Reddit ng The Chewy Show. Ang title niya is Ang Corny ni The Chewy Show. Panigurado, maraming hate comments dito dahil yung thread na to is para sa pag-hate sa akin. Okay, yung una, stating the obvious sometimes, paulit-ulit reaction, di alam kung nasasarapan ba talaga or pilit. Lahat ata positive review sa mga kinakainan niya. Ang sarap! Ang sarap nun. Sarap. Ang sarap! Tama ka. Leche, pati pag good review sa kanya. Tama ka. Finally, someone said it. Overrated yan. Feeling food expert. Wala naman talaga food background to begin with. Marketing grad yan na makapal lang ang muka. Trying hard masyado. Up on this one. Ito lang masasabi ko. Tama ka. Pero, kidding aside, actually okay lang na naman eh. Kasi, yung mga gantong comments, hindi mo matitiis eh. Meron at meron talagang mag-hate sa'yo. Alam mo yung mga mindset ko nga sa gantong klaseng hate, hindi naman lahat magugustuhan ka eh. Isipin mo nga, Michael Jordan, greatest of all time, pero maraming bashers. LeBron, one of the greatest of all time. One of the greatest all time. Marami ring haters. So, sino ba naman ako, diba? Sino ba naman ako? Pag good review sa kanya, kahit naman pag pinanood nyo yun, hindi naman yun pagkasabi ko. Stating the obvious sometimes, ulit-ulit reaction, wala ka naman magagawa. Paano kung yun talaga yung lasa at yun talaga yung ingredients ng pagkain na kinakain mo? Ito, maganda to. Here's an even more cringy version of a Westerner YouTube foodies. Okay. Sige, okay lang naman. Cringy. Cringe naman. Kahit naman cringe ako minsan sa sarili ko. Eto maganda to. Yup. Notice that before. Very dull ang personality niya. Walay mag-humor. Pilit ang manly voice. Yun yung talaga. Alam mo, marami ko nakitang comment na pilit yung manly voice ko. Hindi ko alam kung paano yung sinasabing pilit yung manly voice ko. Medyo malaki na talaga boses ko. Lalo na pag nag-voice over ako o nagre-review. Ganito talaga boses ko. Medyo modulated talaga yung boses ko pag nagsasalita. Kahit dati pa kayo nagre-recite ako sa classroom, nagtatalumpati ako. Ganito talaga. Hindi ko alam paano yung manly voice. Paano ba? Ito ba sabi niyo, ganito mo magsalita? Parang di na mo ganito magsalita lagi, di ba? So, ewan ko saan niya kukuha yung manly voice na yun. Ito, copycat lang kay Mark Wins eh. Ito to be honest noong mga first few years ko nung The Chewy Show, like 2018 to 2019, lagi ko talaga pinapanood si Mark Wins. As in, lagi ko siyang pinapanood like every day. Siya nga nag-inspire sa akin para gumawa ng The Chewy Show. So somehow siguro na pattern ko sa kanya yung style ko, kahit minsan yung the way I describe food, yung similarity sa mga wordings niya, yun din yung nagagamit ko sa episode ko. So aminado ako doon mga first few years. Pero the latter part, I tried to be myself. I tried to review on my own thoughts. I tried to describe foods on my own words. And if you're telling me or saying to me na parang ako'y wannabe Mark Wins, I mean, bakit hindi? I wanna be Mark Wins. I wanna be best ever food review show. I wanna be Sunny. But in my own way. I'm just very fortunate na naging kaibigan ko si Sunny. Naging kaibigan ko na si Mark. Having advices from those kinds of people, very professional, one of the best food YouTubers around the world. Meron kang one-on-one advices from them. So ginagawa ko, ina-absorb ko yung mga nakukuha ko kay Sunny, ina-absorb ko yung mga nakukuha ko kay Mark. Yung mga advices nila, yun yung linalagay ko sa Chewy Show na kahit papaano napapanood din nyo. Because I don't wanna be them exactly, but I wanna be the food blogger that they are. Meaning traveling around the world to eat good food, documenting stories, documenting people, having a good influence sa lahat ng manonood. And most importantly, having a substantial content na may mapupulot lahat ng aral. Okay, nandito na ako sa YouTube, yung recent video namin nila Sunny. Is your spoon so small, buddy? What? That's enough. Wow! Ang dami nag-hate sa akin dito ng mga Pilipino. Alam ko na bago pa lang ma-post o kahit nung ginagawa namin video, alam ko nang maraming makakancel ako dahil dito. Ito na ang tunay na rason kung bakit nga ba ako hindi mahilig sa macaroni salad. Panigurado, i-hate nyo ako. Una sa lahat, pang ilang guesting ko na to sa Best Ever Food Review Show.
Parang technically ata, pang-apat ata o pang-lima. Pang-lima na ata ah. So matagal na kami magkakalala ni Sunny since 2022. Ilang beses na kami nagsama, ilang beses na kami nag-vlog. So para sa episode na to, ito yung worst food of that country. So ang ginawa nila, sila, hindi ako. Ginawa nila, nag-post sila sa social media nila, sa Facebook, sa Instagram. Then nagtanong sila, ano yung mga worst food sa bansa ninyo? So sa Pilipinas, may mga nag-comment ng pagpag, may nag-comment ng balut, abnoy, at marami pang iba. At isa, yung macaroni salad sa nakaagaw ng atensyon nila. At ako, during that time, I'm the local producer. I'm the local fixer. Lagi naman, pag nasa Pilipinas sila, ako yung local producer. But in terms of topics and suggestions, sila yung nagbigay sa akin na, Chewy, ito yung mga gusto namin i-feature ayon sa survey nila. So unfortunately, kasama doon si macaroni salad. Na nagkataon na hindi rin ako mahilig sa macaroni salad since nung bata ako. Yung iba nagsasabi, baka di masarap gawa ng macaroni salad nanay mo. Nagkataon lang, nakasama yung sa listahan nila at hindi ko rin yung gusto. Eto, tatanungin ko sa inyo, di ba? Kayo, gusto nyo maging honest, pag sinasabing masarap isang pagkain, sabihin nyo, ay, peke yan, fake reviewer yan. Etong nagpapaka-honest ka naman, ibabash ka naman dahil di mo trip yung pagkain. So ako, wala akong pake. Nagiging honest ako. Nasani, hindi talaga umilig sa macaroni salad ng bata ako. At may makilala rin akong tao na hindi milig sa macaroni salad. Actually, fun fact, mas okay sa akin yung mga macaroni salad sa mga KFC. As minsan kumakain din ako ng fruit salad or buko salad. Pero pag pinagsama mo ng macaroni salad tsaka fruit salad, yun yung hindi ko gano'n trip. Explain ko naman sa video literally and specifically kung bakit di ko siya gusto. Pero yung ibang tao sobrang close-minded na hindi iniintindi lahat ng sinasabi at pagkasabi ko. Una lahat, sabi kong pagkain is subjective. May kilala akong hindi ko makain ng ketchup. May kilala akong hindi ko makain ng sinigang. At ang pinakasuntok lang sa akin, sinasabi sa akin, dina-downgrade ko o kinakahiya ko yung Filipino food. Ako yung Filipino, pero yung Filipino food, which is macaroni salad, na hindi naman talaga Filipino food in technicality, kinakahiya ko daw at binababa ko daw. It's just very, very ironic na sabihin nyo sa akin na hindi ako proud sa Filipino food. Again, just to remind you, I'm really proud of Filipino cuisine. Ilan ako siguro sa mga food vloggers na nakalibot ng iba't ibang parte ng Pilipinas para mag-promote ng pagkaing Pilipino. Sulu, Tawi-Tawi, Marawi, Ifugao, Davao, Cebu, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Capiz, Aklan at marami pang iba, at sasabihin nyo sa akin na dina-downgrade ko o kinakahiya ko yung Filipino food. Pare, think twice or think thrice. Yun lang yun. Hindi talaga may macaroni salad eh. Ano magagawa ko? Ito, malupit to. Panigurado, pag napapanood niyo to, kikiligin to. Galing kay Pedi Buenaventura 1366. Ito yung video namin ni Mark Quins nung nag-Mindanao food tour kami. Sabi niya, why you keep on picking Chewy as your guide? He's one of the worst representation of food in the Philippines. He don't have any standards and rights at all. He lacks knowledge and he's so fake. Thumbs down. Kaya marami pang comment yan eh. Pwede ba, Chewy, huwag ka na umepal sa mga foreign food vlogger? Panira ka lang eh. Ikaw nang tumanggi, parang awa mo na. You're the worst representation of food here in the Philippines, kaya huwag ka na trying hard. OA ka pa. Pa-cute ka pang animal ka. Mukha ka namang hindi naliligo. Masyado kang pabida. Hindi ka ba aware na napapansin ng mga Pinoy na Mr. Know-it-all ang datingan mo? Many hours later. Konting hiya naman para sa Pinoy, kapal na mukha mo. Ga-adobe sa kapal. Please. Itong taong to, lahat ng video sa amin ni Mark Quins, kinomentan niya ng ganito. Naisip ko na lang minsan, parang minsan, imbis mainis ka, parang more on awa yung mararamdaman mo. Na parang, isipin mo, they have all the time to spend their time na mag-comment ng ganitong kahaba. Tapos nakakatawa, nagpapapansin siya kay Mark Quins, pero Tagalog gamit niya. Hindi naman maintindihan ni Mark Quins. Sana in English mo na lang todo. Pero yung masasabi mo ako yung worst representation of food, di ko masasabi ako yung the best dahil marami pang mas magagaling sa akin. Pero yung worst, I think that's too much. Because again, I'm trying to promote Filipino food, the Filipino cuisine sa buong bansa natin. I've went to different provinces from Luzon, Visayas, and Mindanao, promoting culture, promoting food, promoting life, promoting people sa bansa natin. Tapos sinasabi mong hindi ako naliligo. Pare, mukha ba hindi naliligo? Fresh na fresh to. Nandito pa ako sa Tokyo, Japan. Sinasabi mo hindi ako naliligo. Kahit malamig dito, naliligo ako. Ang weird lang na sila mga foreigners pero pinagkakatiwalaan nila ako. Pero ikaw na Pilipino, na kababayan ko, kahit pa paano yung tinutulak mo pababa. Kung nasan ka man ngayon, sana ay masaya ka. Sana ay naligo ka na at sana ay masarap ang kinakain mo. In all honesty, no hate. I mean, tinatry ko intindihin kung saan pinanggagalingan mo. Yeah, bro, I love you. Maraming salamat sa support at sa pag-engage. Okay, Paps, tapos na tong video na to. Actually, ginawa ko lang dito dahil naghihintay ako ng reservation ko dun sa restaurant na pupuntahan ko. Kain tayo ng omasake. Sana abangan nyo yung Tokyo food series natin sa main channel ko, ang The Chewy Show.
At dito sa Another Chewy Show, may mga ina-upload tayo na behind the scenes at mga ilang food videos about sa Japan. Again, para sa lahat ng hate comments, keep it coming. It gives me more aura. It gives me more energy. It gives me more motivation para lalong gumawa ng content. But don't get me wrong don't get me wrong. I can filter hate papuntang constructive criticism. For example, constructive criticism, sasabihin, Paps, lagi mo ginagamit yung word na legendary. Bawasan mo naman. Yun, constructive yun. Naintindihan ko yun. Tama rin naman sila. Paps, yung audio mo pangit. Paps, bawasan mo yung ganito. Paps, dagdagan mo yung ganyan. Paps, bawasan mo yung ganyan. Mga tinatawag kong constructive criticism kasi, oo, masakit naman. Mali nga ako doon. Pero ma-apply ko yun eh. Ma-absorb ko yun at ma-improve ko yung content ko. Pero yung mga bash na lalaiting ka lang, napangit ka, di ka naliligo, you're the worst, etc. etc. Pero higit sa lahat, maraming salamat sa iyo na nanonood ngayon, na sumusuporta sa akin. Kahit anong mangyari, 7 taon na ang The Chewy Show. I mean, I don't care about the views, I don't care about the number of subscribers, the number of followers. Kaya sabihin mong 1.4 million tayo sa Facebook, dito sa YouTube, 350,000 subs lang. Importante sa akin ay nagagawa ko pa rin itong trabaho, nakakabiyahe ako, nakakain ako ng masasarap na street food sa buong mundo. At ang pinaka-importante, minababahagi ako sa inyo mga bagong informasyon, bagong lokasyon, bagong kultura, bagong pagkain na ma-enjoy nyo rin. Kaya ikaw, Paps, maraming salamat for making this possible, for making this part of my life. Kayo, naging parte na kayo ng buhay ko sa mga solid Chewy Show, sa mga solid Pops na nanonood since 2018, 2019, 2020. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe ka na sa Another Chewy Show. Ako si Chewy, dito sa Tokyo, Japan. Next time you stay safe. Good night. Goodbye. Bang. Bang. Alright.